Ayusin mo yan! Wala tayong pambili niyan, uy! Pinagbawal pa yung plastic na yan. Ang hirap tuloy bit-bit eh. Ang dami mong reklamo. Eh, sumunod ka na lang, no? Alam mo, kung di... Ay, kuya Piloko yung calling guys ko ba yan? Kilala mo ako? Kilala mo kami? Kailan ko ba namin? Oo naman po, kilala ko kayong dalawa. Napapanood ko kayo sa TV eh. Ako nga po pala si Regine. Napanood ko po kayong kahapon. In-interview kayo ni Kirby. Hindi ganun pala siya. Teka lang po ah. Teka. Ano nga ba yung sinasabi mo kanina? Hindi ko naintindihan eh. Yun yung tungkol sa Philippine Development Plan. Ito po, nag-reply na si Kirby. Sinabi ko po kasi kasama ko kayo. Ganun kasama mo si Kuya Pilot Angas. Patanong naman yung program ng bawat cluster. Alam na nila yung salamat. Teka, ano yung program ng bawat cluster? Kahapon kasi, nasabi kong sabihin, nakalimutan ko sabihin yun no, kay Kirby. Yung kasi nung nag-interview sa atin, yun yung mga programs na nakapaloob sa 5 cluster ng PDP. Sige, paki-reply no, na sabihin mo sa kanya na ikaw na'y bahalang magpapaliwanag sa kanya. No? Eh ano po ba yung sinasabi ni Kirby? Ano po ba yung mga programa yun? Yun yung tungkol sa Philippine Development Plan, no? Mga programang nakapaloob sa bawat cluster ng PDP para paunlarin ang buhay ng bawat Pilipino. At teka, huwag mo sabihing iisa-isahin mo pa yung mga programang nakapaloob sa PDP na yan ha. Ang dami nun, hindi tayo makakauwi. Gutom na ako. Alam mo, dahil marami ang mga programang yun, kaya sasabihin ko na lang, yung konti lang, no? Ilan yung mga nakasulat sa cluster ng Kagalingang Pantao. Sige po, ano po ba yung mga programa sa cluster ng Kagalingang Pantao? Yun nga dahil nga, ang focus nito ay edukasyon at kalusugan. Ilan sa maraming programa na nasa PDP ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o For Peace, PhilHealth at para makamit ang kalusugang pangkalahatan o Universal Healthcare, meron tayong Aquino Health Agenda. Para naman sa sektor ng edukasyon, dahil ito ang susi sa tagumpay, meron tayong K-12, ang bagong sistema ng edukasyon. Meron ding Alternative Learning System o ALS para sa mga walang kakayahang pumasok sa regular na eskwelahan. Siyempre, hindi rin mawawala sa programang ito ang pabahay para sa mahihirap at kawani ng gobyerno. Ang dami ho pala. Interesado po ako dun sa PhilHealth at sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ano ho bang meron doon? Di ba nga, gusto ng PDP na bigyan ng magandang buhay ang mga Pilipino? Gawin yan, simulan natin sa pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng tao, no? Sa 4Ps, ang pinakamahirap na pamilya ay bibigyan ng tulong pinansyal para agaran, tugunan ang kumakalam nilang sikmura. Papasukin sa eskwelahan yung mga bata, di ba? At regular na ipa-check up ang kanilang mga anak. At kung buntis ka naman, dapat magpatingin ka din sa espesyalista. Naniniwala kasi ang gobyerno na kapag busog ka, makakapag-isip ka ng mabuti at magiging produktibo ka sa ginagawa mo. Kung nakapag-aral ka naman, makakahanap ka ng magandang trabaho. Kaya po pala talagang sinisikap ng pamahalaan na marami ang mga beneficiaryo ng 4Ps. Tama ka dyan, girl. Pero alam mo ba nga, pag member ka ng 4Ps, kasama ka sa No Balance Billing Policy? Ano ba po yung no balance billing policy? Pag 4Ps member ka, automatic ka ng miyembro ng PhilHealth. Sagot na ng DSWD ang iyong kontribusyon. Sa No Balance Billing Policy naman, pag nagpagamot ka sa pampublikong ospital, wala kang babayaran. Yun pala yun. Yung nanay po ng kaklase ko ayaw sa K-12 eh. Hindi niya pa siguro kasi alam kung ano yung pwede niyang makuha sa bagong sistema ng edukasyon doon sa K-12. Ako rin po eh. Hindi ko po gaano naiintindihan ang posibleng epekto ng K-12. Alam mo kasi, sa K-12, dapat nakapag-kinder ang bata bago mag-grade 1 para hindi siya mapaiwanan sa klase, no? Magkakaroon din ng dagdag ng 2 taon. Diba? Dito, pwedeng makapili ang bata ng aaralin na gusto niyang bigyan focus base sa kanyang kakayahan. Kagustuhan at saka rin ang gusto niyang tahakin. Alam mo na yun, pwede siyang bumili ng 3 track tulad ng academics, technical, vocational livelihood, o sports and arts. Yan. Alam mo, pag may technical skills na kasi ang isang bata, mabilis na siya makakahanap ng trabaho kahit hindi pa siya nakakapag-kolehiyo. Punta ka sa website nito para malaman mo lahat ng tungkol sa K-12. O sige po, mukhang
Sige, bye-bye. Tara na. Tama na yan. Tol.